So, hi wow life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view dito sa isang short video na ginawa ni Arjen kung saan ay nagsasalita siya about freedom. Big word. Such a deep word. Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Idna Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Salamat po sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap Reactors. Ngayon, bago tayo matulog, ay pag-uusapan na muna natin ang isa sa ang sinasabi ni Arjen. Kasi actually, tulungan nyo akong paano intindihin si Arjen. Pero wag nyo i-bash, di ba? Just give her piece of advice because yung bashing, it won't help her, or maybe yung mga advices nyo is makahelp pa sa kanya to really decide what's really good for her. Now, I think na desidido na talaga siyang sa desisyon niya na umalis sa Kalingap. The question is, magiging successful nga ba siya dito sa desisyon niya? Depende sa kanya. Dahil hindi ko nga lalagyan ng period kung ano man ang kakayahan niya dito sa YouTube. Lalo na ay sikat naman na siya, kilala naman talaga siya, lalo dito na sa buong Kalingap, 'di ba? Kung consistent siyang mag-upload at alam niya sa sarili niya na kaya niyang mag-upload everyday kung anumang niche niya na gagawin dito mga video sa YouTube, maaari. Pero sa ngayon, i-grab niya yung pagkakataong ito dahil since mainit pa ang pangalan niya ngayon, for sure, ay kapag mag-upload siya, makakagain siya ng watch hours, 'di ba? So, needed naman ng watch hours sa kanyang YouTube channel dahil hindi pa siya monetize. Sa kabilang banda, kung ito ba ay nakakabuti between Kalingap Ido and Arjen, feeling ko oo. 'Di ba? Kasi si Arjen, feeling ko parang ang bigat-bigat ng dala-dala niya na bilang isang beneficiary siya ni Kalingap Ido. Although nababash naman talaga siya. Oo. Pero, I think this is the best na lang for both of them na magkanya-kanya ng path. Kasi, kung hindi na healthy din para kay Arjen. Kasi parang, actually, ang lalim ng mga sinasabi niya dito di ba? And, for me, it's good for Kalingap Ido kasi 'di ba dahil sa pagtulong or pagtatanggol niya kay Arjen, kahit na alam niya na bihira, konti lang din ang makikinig, 'di ba? Kasi syempre yung mga tao dito sa Sokmed, kung ano nakikita nila, kung ano naobserbahan nila sa iyo, ay nako, kahit tatumbling po si Kalingap Ido diyan, hindi sila man makikinig. They will say kung anong gusto nilang sabihin, 'di ba? So, I think it's good for Kalingap Ido para iwas bashing din kasi nababash din ng sobra-sobra si Kalingap Ido dahil kay Arjen. Tapos sa part din ni Arjen, good for her kasi kumbaga kung sa tingin niya na kaya niya talaga na gumawa ng videos at ma-explore palalo ang mundo ng social media, so be it. Anyways, pakinggan natin yung sinasabi niya, guys. Sa akin lang ay masaya ako ngayon kasi so malinaw na sinasabi niya na masaya siya ngayon. Okay. Mukhang so hindi siya masaya ng mga panahon na binablog siya ni Kalingap Ido. Nag-aantay kayo. Masaya ako ngayon kasi parang ang ng loob ko, parang kumawala ako sa isang hawla, para bang makakalipad na ako na walang mga nakasakay sa akin sa likod. Sa bandang yan, parang hindi ko masyadong maintindihan, parang idiom. Kasi sa tingin ko naman bilang beneficiary ni Kalingap Ido, para namang malaya naman sila bukod sa paggagawa ng content dito sa YouTube, 'di ba? Pero malayas lang mag-TikTok or mag-YT, 'di ba? Parang gano'n naman. And sa tingin ko naman kay Kalingap Ido bilang isang charity vlogger, mukhang naman siya cool, 'di ba? Hindi naman siya like super mahigpit because somehow
naintindihan naman niya yung mga bagay-bagay, and syempre, di ba, sa generations ngayon. Pero, ang kay Arjun kasi, ang lalim ng ibig niyang sabihin na sinabi nga niya na parang kumawala siya sa hawla. Samantalang hindi naman siya nakinulong. Malaya naman siyang gawin kung ano mang gusto niyang gawin. Ang isa sa hindi lang niya magagawa is yung video siya dito sa YouTube kasi since ongoing or binablog na siya ni Kalingap Ido, so marapat lang na focus lang muna sa channel ni Kalingap Ido, di ba? Sabi niya na parang wala na siyang karga sa likod. Okay, parang I think yung decision ni RJ na magpapaalam siya sa kay Kalingap Ido or dito sa Kalingap, mukhang it's the best decision ever na gagawin niya sa buhay niya kasi she sounds like ang bigat-bigat sa pakiramdam na maging kasama dito, 'di ba? Parang ganoon parang ang bigat-bigat sa pakiramdam niya na andito siya sa Kalingap kasi parang feeling niya wala siyang kalayaan. Kalayaan in what way? Kasi sa tingin ko naman malaya ka naman. Sige guys. Para bang wala na akong pasan-pasan, ganyan. Pasan-pasan sa mga bashers siguro. Yun lang siguro ang maisip ko na pasan-pasan niya. Mga bashers. Pero, kahit naman hihiwalay siya kay Kalingap Ido, meron pa rin mga bashers yan. So, is this mean na talagang hindi rin siya magpapablog kay Kalingap Rab? Kasi for sure, kapag magpapablog siya kay Kalingap Rab, bilang sabihin natin kung kuhanin siya ni Kalingap Rab na bilang Kalingap Angel, mauudlot din yung yung pag-YouTube niya. Sa YouTube kasi, hindi rin madali dito sa YouTube na magka-views or magka-pera. Pero depende yan sa kanya. Kung tuloy-tuloy yung paggagawa ng videos niya at alam niya sa sarili niya na this is it, ito talaga yung gusto niyang gawin na matagal na, so be it. Ituloy mo yung yung nag-uumapaw, yung nag-iinit na kagustuhan na gumawa ng YouTube videos. Baka who knows, 'di ba? Hindi natin kilala si Arjun 100% na kung ano pang mga talents niya, and baka yun ang hahangaan palalo ng mga fans, 'di ba? So, kung ano man kikitain niya sa YouTube channel niya is sa kanya buo. Basta, I promise lang niya na hindi siya magiging tamad sa pag-upload. She must be consistent. Pero as a nursing student, I doubt it na makapag-upload siya everyday. Depende sa sipag talaga niya. 'Di ba? Depende sa sipag. Maari talagang pwede siyang makapag-sweldo up to 100k to 1 million, whatever, per month. Basta masipag siya sa pagbi-video at tatangkilikin din yung videos niya ng mga tao, ay talaga namang masasabi talaga niya na para siyang ibon na nakalipad. Ganon. Kasi guys, yung problema ko is may nasasabihan na ako. Andyan lang naman siya lagi. Si Lord. Kahit naman nung beneficiary ka ni Kalingap Ido, pwede po man yung kausapin si Lord. Lagi-lagi naman yan. Araw-araw, minuto, segundo, di ba, sa buhay natin. Andyan siya, nag-guide sa akin. Andyan siya para sa akin. Andyan siya araw-araw na nanalapitan ko. Siyempre, kila mama, sa partner ko. May boyfriend ba si Arjun? Good thing. Ganun. Basta, ang sa akin lang ay masaya ako ngayon. So, that's it. Masaya nga siya ngayon. So, ibig sabihin, mas masaya siya ngayon sa decision niyang humiwalay at magsariling vlogs na lang, di ba? So, okay. Para sa akin, walang problema. And it's good for her and for Kalingap Ido. Magkanya-kanya na silang ng gagawin, di ba? At kung sakaling kung mabibili pa sa kanya yung mga sponsors niya, for sure, dadami pa yan, di ba? Good luck, Arjun. And, kaya mo yan. Kakayanin mo yan, syempre. Kasi dito naman sa pag-YouTube, hindi rin naman basta-basta. Ang puhunan mo dito is syempre yung likot ng isip mo, consistency, at tuluyang
makasweldo. Kasi hindi naman, pero it's not like 100% guaranteed na wala ka ng bashers dito, 'di ba? Or wala ka ng dala-dala dito dahil since kilala ka na nga, 'di ba? Mababash ka pa din, 'di ba? Kasi ganun talaga, Arjin. Whether you do it or you didn't do it, still people will say something about you. Yan lang yon. That's reality sa buhay. Kahit anong saan ka patungo, sa ang sulok ng mundo, talagang meron at meron silang masasabi. All you have to do is kalma. Kasi wala ka nga talagang control sa sasabihin ng mga tao sa'yo. May control ka lang sa kung paano mo dalhin ang mga bagay-bagay na ito. Pero since you came up with this decision, I believe in you na kakayanin mo. Pero yung sabihin mo, nahihina din si Kalinga Pido, it's no. 'Di ba? Kalinga Pido is Kalinga Pido. 'Di ba? Depende sa diskarte niya sa araw-araw, sa gagawin yung mga video sa araw-araw. Never yang hihina because malakas ang Kalingap Malakas si Kalinga Pido. Talagang hinangaan din siya at sinusuportahan. May mga solid viewers talaga yan na susuporta sa ginagawa niya. Pero syempre, since naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo na to, panindigan mo yan. Diba? I am rooting sa'yo din na kakayanin mo, diba? I-push mo lalo yung FB mo or dito sa YouTube para, diba, magkaroon ka ng sweldo at makapag-aral ka ng tuloy-tuloy. Lalo na nursing yung course mo, hindi rin yan basta-basta. So, good luck! So, guys, sana wag nyo nang i-bash si Arjin. Wag nyo nang isipin kung ano mang ibig sabihin niya na para siyang nakawala, ang bigat-bigat, or maluwag sa ganyan. Ibig niyang sabihin is, iniisip siguro niya, baka talagang sinasabi ng puso niya na make your own videos. Kaya natin to. 'Di ba? So, makikita natin yan kung anong kakayahan ni Arjin sa mundo ng pagbablog. Kung anong kaya niyang ibibigay sa atin araw-araw. 'Di ba? Ngayon, mainit na mainit pa talaga yung pangalan ni Arjin. And hopefully, people will support her pangmatagalan. 'Di ba? Hindi yung ngayon-ngayon lang. Kasi syempre, 'di ba? Mas maganda yung pangmatagalan. Pero sana sa Lakano, kahit anumang mga problema, Arjin, may mga bashers ka pa din for sure. Di ba mawala yung bashers? Kumbaga nakatatak na ikaw sa mga tao din, di ba? So, ano lang, stay strong. Huwag kang magmamatter sa kung ano mang sasabihin ng tao sa'yo. Di ba? Show them what you've got. Yun lang. Kung talagang sa tingin mo, kayang-kaya mo to, do it, 'di ba? And wag kang madaling panghinaan ng loob. Kasi sukmid tong pinasok mo Maraming taong nakakakita sa'yo. Hindi din lahat magugustuhan ka. Kung mamalasin pa, ibabash ka pa ng sobra-sobra. So, dapat, patunayan mo na kaya mo. Wag susuko. Kung may magsasabi na negative, mas lalo mo pang galingan para maipakita or hindi man para patunayan sa kanila, pero para sa sarili mo, para sa pamilya, para sa pangarap mo na sinasabi mo, 'di ba? And feeling ko naman, since talagang gustong-gusto mo tong gawin, you have what it takes to do it. So, good luck! Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye na muna!